Ito yung mga gusto ko eh. May bago na naman tayo naisipan na gawin dito sa bahay ngayon. Meron kasing pintura na dumating galing sa Shopee. Umorder pala si Budang para mapinturahan tong kahoy na to. Ano na yan? Double purpose na. Pero unahin ko muna yung ano nila, yung baka... Okay na! Pagkatapos natin gawin to, ay magtungo naman tayo sa ibang gawaing bahay. Chin, lahat ng magagawa natin ngayong araw na ito, gagawin ko na. Sa tingin ko yung paglipat namin dito mga kapanalig, punong-puno ng blessings. Habang naglilinis ako ng harap ng bahay, akalain mo nga namang may nakakilala na naman sa atin. Ay, hello po! Ingat kayo ha! Sige, sige! So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Yun o, magandang araw. At ngayon, meron tayong project na gagawin dito sa bahay. Yan, tapos na si Papa mag-askas dito. Kinabitan niya na nga ng, di ba? Tawag dito, kortina, para hindi tayo kita sa... Ano to sa aircon mo? Oo nga po. Dalawa to, kinuha ko rin sa tindahan doon sa... Saan? Doon sa ano, sa... Oo. Sa Karuwatan. Opo. So ito, nakabitan na tayo ng kortina ni Papa. Tapos tayo ngayon, dumating na kasi yung in-order ni Budang na pintura. Ayan to. So itong pintura na to mga kapanalig, parang ano lang din, varnish. Pipinturahan kasi natin tong pinaka-anuhan dito sa baba para maganda naman siyang tignan. Kakaskasin lang natin. Tapos, syempre, pipinturahan. Okay na. Para makadagdag din sa ganda dito sa bahay. Si Papa mag-explore daw muna sa labas. Titignan niya yung mga ano doon, kung ano yung makikita niya. Mga tindahan, palengke, o ano man, mga masyal-masyal. Ako muna ang bahala dito. Babaklasin muna, babaklasin. Tatanggalin muna natin yung mga nakalagay dyan. Yung mga upuan ng lamesa na ipinasok natin, nilagay na rin natin dyan mga kapanalig, no? Magagamit pa nga yan sa mga susunod na panahon. At itong mga lamesa, itong dalawa, ginamit natin dito para pag kumakain kami. Ayan, may upuan. Madalas naman ako ditong wala, kaya okay lang kahit dalawa. Sidang lang naman dito sa si Papa. Ang mahalaga, meron lang mauupuan pag kumakain or kung may kailangang gawin. Or kung mananalamin, di ba? Ayos. Ito, pag nakaluwag-luwag na, ako natatapos nito. Sige. Ayun. Alright, lalagyan natin. Tayo ng Saksakan? Yung saksakan na yan, para sa ano yan eh, mga, kunyari, mga rice cooker o ano man. Ito, switch to. Switch. Switch to sa ano, sa ilaw. Gusto muna natin yung bagong kortina para sumigaw. Yun! Makita natin yung ating ginagawa. Hello! Bagong kortina namin. Pag nasa labas kasi, kitang-kita yung nasa loob. Lalo na pag gabi. Pero pag umaga, katulad lang dito sa bintana na, hindi siya kita sa loob. Parang may frame sa loob ngayon umaga. Hindi pala ito yung salamin na hindi ka kita sa loob pag umaga. Kita siya, ang gulo, di ba? Check na natin, kahit patay yung ilaw. Kita nga sa loob, hindi siya katulad nung kumbaga ordinary lang na salamin. Hindi katulad nung sa iba. Kita ka, hindi ka kita sa loob pag umaga. Pero sa gabi, kitang-kita kapag may ilaw sa loob. Gets nyo na, ang gulo kanina eh. Kanina pinag-iisipan ko kung ano yung una kong gagawin. Babrushing ko tong kasi ayan, tawag dito, tinungtungan na ng mga alaga natin, kaya puro mancha na. Kakaskasin ko yan. Dahil umuulan pa naman at hindi naman siya matutuyo agad, naisipan ko na unahin muna yung
ayun, napinturahan para umaliwalas, di ba? Kahit na wala pang pintura yung ating mga pader at wala pa tayong tiles, at least yung side na yon ay maganda tignan pag meron ng pintura. Pinturahan natin siya ng wood, stain, and varnish. Habang tinitignan ko ang pintura na to, meron lang ako napansin sa labas. Parang merong gustong makipagkaibigan sa mga alaga naming aso. May sumisilip dito na aso. Ayun o. Gusto ata makipagtropa kay Kal o. Ayun o. Kal, may sumisilip dito. Parang babae to, Kal. Oh, sabi niya wala na palang tulay dito. Sabi niya. Ayun o. Babae nga. Babae. Kal, may naghahanap sa'yo, Kal. Kal. Tago. Ayan o. Ayun, nasa loob. Si Papa mag-explore muna. Update lang tayo sa internet. Goods. Napakabilis at nakapag-upload ako ng vlog. So, mga ilang minuto lang, ma-upload na agad yung vlog natin. Pasensya na kayo mga kapanalig, no? Dahil ginagawa nating maganda at quality yung ating video, hindi tayo makakapag-upload ng 2 o 3 sa isang araw. Kasi talagang ini-edit ko siya ng may music, tapos may voice over pa. Nilalagyan ko pa ng mga effects, kaya siguro makapag-upload ako ng isang beses sa isang araw, pero hahabaan naman natin para hindi kayo mabitin, right? So, welcome na naman sa bahay serye at subaybayan nyo kung paano namin pagandahin ni Papa itong bahay. Alright! Ayun, binigay na natin kay Papa yung yung tawag dyan, yung amplifier tsaka speaker, kasi noong mga panahon na uso pa yung mga DVD na pirated, ang dami niyang tinda sa mga gilid-gilid. Yan, bumibili kami ni Dang. Tapos nanonood kami, hindi pa uso mga Netflix noon. Di ba paano? Si Papa Angel, ang dami rin itong mga yung mga CD. Isang ata yun. Tatlong balde. Tatlong balde, di ba? Na bilog. Nasaan na yung pa? Nandun pa rin. Pinatapo ko na lang kay Joseph. Kasi hindi naman nabibili sa jack shop eh. Ayo. Yung malaking ganon, tapos bilog na lalagyan, punong-puno yun ang CD kasi mahilig din si Papa sa movies. Yun lang kahirapan sa mga nauso dati na CDs. Hindi na siya halos nagagamit kasi uso na nga yung sa cellphone, sa Netflix. Tsaka katulad ng mga speaker na yan, tsaka mga ampli, nagagamit na lang to sa mga video kayo, paano? Pero sa mga movie, bihira na. Pero si Papa, kaya niya pang gawin yan. Yung video kayo mo, dadalhin ko rito yun. Yung nasa liptong. May nasa liptong. Ay, lalagay namin ni Papa sa para pag... malay mo, maparentahan ko yan dyan. Pwede nga, no? Oo, para magpapaskill dyan ng video ko for rent. Iniisip ko nga, sabi ko kay Budang, magkano yung setup ng JBL na malaki, tapos rekta na TV. May nauso na ganun pa eh. Magaang na. Sabi ko pwedeng gawing negosyo kung sakaling may arki lang ha. Pwede yun yung uso JBL kung pagdating ng panahon lang to, plano lang ha. Kung merong gustong markila o mga taga dito lang, pwede natin iparkila. Kumbaga, dagdag lang din sa negosyo o business para may pumapasok din na. Pero kung sakali, mag-aang lang yun. Pag si Papa, kayang-kaya niya na yun. Tapos mag-aano lang tayo ng sidecar dyan. No? Di ba? So, ito na ang ating tawag dito. Pintura, tingnan natin kung ano itsura niya. Hindi ako familiar dito eh. Pag paano sa akin, akala ko pinapakita lang sa akin to ni Budang eh. Nagulat ako, binili niya na pala. First time ko gagamit ng pintura na to kasi ang ginagamit ko doon sa Kampanalig ay yung talagang varnish talaga. Saka kayo makarating niyan pa. Parang malapit na siguro sa Walter yun. Ito na. Ay, wala. Sa unang kita ko pa lang sa kulay hindi ko na nagustuhan. Pero dahil binili ni Budang, gamitin na rin natin. Sige, tingnan natin. Bagay naman siguro. Kulay red. Dapat mga brown man lang sana. Bagay, parang naging pink siya. Subukan lang natin, subukan lang natin para mas mas makita natin pag nakalapat na siya sa tawag dito doon. Hawanin na natin yung mga gamit dito para masimulan na natin kung ano yung mga dapat gawin. Pag yan maganda, sasabihin ko sa inyo bilhin nyo, pero pag hindi, sabihin ko sa inyo wag. May budang yan. Lagyan mo nga natin dito sa palaman. Habang nandito pa tayo, so asikasuhin natin yung mga pwede nating masikaso.
Dahil sa mga susunod na araw, kanya babiyahe ako, pero babalik din tayo dito para maasikaso nga natin ng maigi itong bahay. Lalo na pag dumating na yung gate, kailangan nandito ako nun para makita ninyo kung paano yung pagpapakabit at syempre para updated kayo. Maganda yung gate natin kasi nakausap ko si Kuya kahapon at yung pinaliwanag niya nga sa akin yung mga dapat gawin at mangyari. Nakakatuwa. Inaalala niya talaga yung ganda ng gate natin eh. Sabi ko, ayos din si Kuya, may mga suggestion. Oo, kasi pag maganda yon, marami pa talaga ako ipapagawa sa kanya. Diba? Kaya, ayan, hindi niya pa alam na ano yung channel ko, hindi ko pa sinasabi sa kanya. Hindi ko alam kung kilala niya ako, ano. Salamat kasi pumunta siya dito para mag-suggest ng mas magandang gagawin para sa gate natin. Nagano muna tayo kay Papa ng liha para doon sa ating ano, tawag dito para mapakinis natin. Hindi ko alam kung ano magiging itsura pero sa sample muna tayo. Parang hindi ko masyadong bet yung kulay. Ba't ito pinili ni ano? Try nga natin sa ano, yung ano lang. Try natin pag dinaliri. Kung ano magiging itsura niya pag Dito lang. pag nilapat natin. Parang kahoy nga rin, kaso pula. Pwede na yan, sige. Mas maganda, maging bago lang yung kulay niya. Paano? Alright, let's go. Wala nandyan na eh. So nakita na natin yung kulay, hindi ilapat na natin para hindi naman masayang yung effort. Let's see. Ito yung mga gusto ko eh. Diba yung mga woodworks. So ito, babalik na naman tayo sa mga gawa sa kahoy. Sinimulan na nga nating liyahin itong kahoy para mas makinis at mas magandang lumapat yung pintura. Hindi na ako bago sa ganitong gawain. Alam nyo naman sa Kampanalig, mahilig rin akong gumawa ng mga ganitong bagay. Nililihan natin maigi yung mga gilid ng kahoy para mawala yung talim nito. Dahil nga hindi ko gusto yung kulay ng pintura, hindi ko rin alam kung anong kakalabasan nitong gagawin ko. Sana maganda yung kalabasan nito. Yan yung iniisip ko habang nagkakaskas ako ng kahoy dito, mga kapanalig. Ayusin natin para kahit sakto lang yung bahay, magiging presentable siya pag may mga bisita tayo. Pagpasok nila sa loob na hindi magulo o yun nga, na maaliwalas. Ganun. Unti-unti natin pagandahin to. Ito kasing part na to, para sa akin, mabilis lang siya pagandahin. Sisipagan ko lang talaga. No? Sa pagbablog o ano man. Sa Kampanalig, tsaka na muna natin ano yun kasi malaki-laking trabaho po yun. Gusto ko ito munang ano yun natin, pagandahin. Kasi doon sa Kampanalig, ano yun eh, ang feeling ko kasi doon parang, siyempre bundok, nag-ano tayo, parang camping, ganyan, na masarap lang yung vibes na ganun yung itsura ng bahay para sa akin. Yung kahit walang pintura, naikwento ko na naman yun. Pero dahil dito nandito tayo sa village o sa division, gusto ko iugma o gusto kong ang tawag doon? Itugma kung ano yung itsura ng bahay sa mga ganitong lugar, no?
Malikabok. Magubad na ako ha. Sensya na kayo. Ito na lang gamitin natin para hindi magastos sa damit. Malikabok eh. So ayan na, yun ang kaskas natin. Hindi ko na pinurfect yung pagkaskas mga kapanalig no, kasi titignan ko muna kung ano, kung okay ba tong nabiling pintura kasi parang hindi ko bet eh. Itatry lang natin. Sana maganda no. Pag maganda, edi ayos. I-testing muna natin ha. Go, tignan natin kung ano magiging itsura. Okay sana kung mga ano eh, mga gray o light brown, mga ganun, light gray para makinang sa bahay. Titignan ko rin to. Sa unang pahid pa lang ng pintura, parang nag-aalangan na talaga ako mga kapanalig. Tingnan natin kung anong kakalabasan nito. Ano sa tingin nyo? Parang mas okay pa yung ano eh, yung white eh. Pero tuloy na natin, nandyan eh. Yan. Ang ganda nung ano. Pag bumili kayo, meron na siyang brush. Yan. Okay. Yan. Okay naman siya. Makapit kaya to. Sa oras na to iniisip ko kung itutuloy ko pa ba yung pintura o bibili na lang ako ng panibago. Baka kasi hindi ko magustuhan yung resulta. Si Bet yung red. Nandiyan eh. Lagay na natin yan. Pag hindi, ibang kulay na lang daw sunod. Ano lang to, trial. Para sa inyo mga kapanalig, anong kulay ba to? Pula ba o brown? Colorblind na ata ako, hindi ko matukoy kung anong kulay to. Bet nyo ba yung kulay? Parang hindi ko bet yung kulay. Pero, tuloy na natin. Shhh! Huwag mag-away! Gawin ng mga alaga. Shhh! Shhh! Hey! Shhh! Nag-aaway ng mga alaga. Pero sa tingin ko meron naman makakabit sa inyo niyan, no? Sa tingin ko meron naman magkakagusto ng kulay. Pero ako medyo tagilid kasi. Hindi ako mahilig sa red. Hindi ko alam kung red ba tawag dito o may iba pang tawag sa kulay. Alright. Yan na. Medyo hindi ko bet yung kulay mga kapanalig. Okay sana kung ano siya eh, brown, ganun. Okay sa akin yun eh. Pero pag mga ganito, may nakita na akong ganitong kulay. Hindi ko na-expect na ganyan yung kakalabasan. No? Sa inyo okay ba? Parang ano eh, parang lalong dumilim yung bahay. Gusto ko sana. Wala eh. Nabili na ni Dang eh. At least nasubukan natin, pwede pa naman baguhin yan sa mga susunod. Pero okay din naman, no? Patungan ko pa kaya. Patungan ko na lang. Patuyuin ko muna, tapos patungan ulit. Ano? Sa tingin nyo? Ayos naman eh, no? Siguro kung may pintura na yung bahay, mas ma-appreciate ko to. Sa ngayon kasi, hindi ko pa magganong ma-appreciate. Pero parang okay naman. Dahil sa gusto ko mapaayos to, umisip ako ng paraan para talagang magustuhan ko to. Kasi sayang naman yung effort ng gawa ko, mga kapanalig, kung hindi ko itutuloy. Meron ako nakitang butane doon sa gamit ni Papa, kaya nagkaroon ako ng idea kung ano yung dapat nating gawin. Naisipan ko siya sunugin para magkaroon siya ng dating, pero hindi ko pa rin alam kung babagay ba to sa kulay.
Nilagyan ko na siya ng touch of black para magmukhang kulay kahoy talaga. Kasi kanina parang napaka-plain tignan eh. Pag red lang. So nilagyan ko siya ng kulay black. 'Di ba mas naging astig? No, parang naging kahoy style talaga siya. Kasi may mga black. Bumagay na yung kulay ng brown or red na kulay. Ayan. So, kung nagtatanong kayo kung paano ko yan nilagyan ng black, alam nyo na ang hilig kong gawin. Paano nagkaroon ng black yan? Para sa akin, mas naging astig siya tignan. No? Parang mas naging mas okay para sa akin. Para sa akin lang to naging okay siya. Hindi ko alam kung okay sa inyo. Nagkaroon ng highlights, parang ganoon. Oh, yan na si Papa. Ano mga nabili mo pa? Laga. Kapang nilaga, tapos gas. Na-explore na raw ni Papa yung palengke. Yung palengke, nandun lang pala sa likod ng Walter Mart, yung katabi lang. So papasok pa sa loob pa. Oh, yun. Pinutura ko. Tapos ako ng planggana. Pero doon binila natin ng drum. Doon nakarating pa kayo doon? Dito kayo palengke na pumunta pa kayo sa dulo? Ito, kasi ako ng gas eh. Okay. Ayun na. Meron ko naman yung planggana ron. Pero yung planggana kahit may pagpapalo mo. Matibay. Tibay, 600 nga lang. Yun nga. Malaki? Sige, tignan natin sa susunod. Manual na lang. Tapos yung balde para ron. Kasi ako doon, 4 na dangkal eh. Dangkalin ko muna. Yung 4 na dangkal, 600. 600 isa. Oo. Kailangan kasi namin ng dito, mga drum pa, mga kapanalig, saka yung mga planggana na lagayan. No? Kahit Yung yung planggana lang, paglabang mano-mano. Natatapos ko na to eh. Konti na lang. Pinapatungan ko na lang ulit yung pintura para mas lumabas yung kulay niya at gumanda mga kapanalig. Ayos lang ba, Pa? Oo, maganda nga tingnan eh. Sabi ko kanina, parang ang pangit pa lang masyadong Itong gas eh, mahal nga lang yung gas dyan, 400. 400? Baka tumaas lang talaga kasi huling bili ko ron sa atin, 250 lang eh. Nag-400 na? Doon, nag-400 din doon eh sa atin. Oo. Kaya baka dati pa nilang stock ganun. Grabe no. Yung hindi ko bet kanina na kulay, nagawa natin ng paraan, kaya umangat-angat yung kulay niya kasi ninagyan natin ng itim. Pero kung wala yung itim, hindi ako satisfied. Ayos, sarap pagka bumili ako ng pechay Baguio eh. Naalala ko, may patatas tayo dyan eh. Masarap pang ulam namin mamaya. Okay na! So, nadali na natin mga kapanalig. Approve ba? Diba? Nagkaroon siya ng dating. Pero sa totoo lang, hindi pa ako masaya sa resulta nito. Alam ko meron pang igaganda to mga kapanalig eh. Sa tingin nyo approve ba? Okay ba pa? Okay. Okay. Alright. Tutukan muna natin electric pan. Abot mo eh. Ako hindi ko abot eh. Sabi ko sa inyo lahat ng magagawa natin ng paraan mga kapanalig eh. Kung hindi tayo satisfied sa design, may maiisip tayo niyan. Gumana yung pagka-artistic natin. So, pinag-iisipan ko pa kung babrushin ko na tong mga bangko dito. Ito. So, medyo na yung kamay na, pero pag sinipag ako mamaya, brushin natin ito. Papahinga lang ako ng konti. Maganda rin pala siya, basta patong-patong lang yung kulay. Noong una kasi parang nalalamyaan ako eh. Okay, pahinga lang tayo ng konti. So, dadalihin ko na rin ng brush itong ng sopa para matuyo siya. Dalawa na lang muna yung babrushin ko yung ginagamit dito sa loob. Kasi maulan nga, baka hindi matuyo. Itututok na lang natin sa tawag dito, sa electric pan para matuyo. Oras na para pakainin yung mga alaga natin. Namili kasi si Papa ng pagkain nila ngayon. Alaga natin. Buti nakakita na tayo ng palengke. Tulad doon sa pinupuntahan ni Papa, dapat maaga pa lang ay makapamili na ng pagkain ng mga alaga para yun nga, yung ulo ng manok o ano man nandoon. Paghapon na kasi nauubos na yun eh, talaga maaga. Hindi kasi kumakain ng mga dog food tong mga namin basta-basta eh. Si Chinchin, eto kumakain na siya ng mga kung kahit pero nung hindi siya nabuntis, napakaselan yan, hindi kumakain ng dog food, kailangan laging yung luto, manok, ganyan. Pero ngayon na dahil buntis siya, at laging gutom, nakakain niya na. Kaya nung nanganak siya mga kapanalig, nasanay na siya kumain kahit hindi kahit kahit lang, yung kanin o Sumisipa na yung yung tiyan niya
Nagpa-ultrasound ka na ba? Oo nga eh. Ang laki na ng ano? Tawag dito? Ang laki na ng tiyan ni Chin. Ano na yan? Pangalawang ano na yan? Buntis ni Chin. Ayan. Yun oh. Sarap ng ano nilang macaroni. Kasi ano, bawal yung lapitan. Kasi nanlalapayan. Huwag kang lalapit dyan. Lalapayan ka nyan. Nanlalapayan si, tawag dito, si Cal pag pag ginagawa ng pagkain. Charlie! Oh, si Charlie oh. Wow! Charlie! Sino natin to? Nakapagpahinga na ako, kaya simulan ulit natin ang trabaho. Habang umuulan pa. Brushin na natin ang brushin. Lahat ng magagawa natin ngayong araw na ito, gagawin ko na. Ano kaya pakiramdam ng maaraw? Parang hindi ko na alam ng pakiramdam ng maaraw. Ilang araw nang nag-uulan. Tara. Siguro baka bukas susumakal ako, okay na. Hala, inagawan si Charlie pa oh. Si Cal. Okay, thank you. Tubig ulan lang gagamitin natin kasi hirap pa nga kami sa tubig dito eh. So, tulungan nyo kami maglinis ha. Let's go. Sa tulong nyo mga kapanalig na papabilis ang aming trabaho dito eh. Kaya kahit nandiyan kayo, mag-brush kayo ha. O shoutout pala sa mga taga Bulacan. Sa mga kahit sa parte ng Bulacan, sa mga kababayan natin ngayon. At pasensya na kayo sa Mindoro. Malinis pa naman yan. Hindi pa masyadong gamit yan ha. Oh, hindi ko napapakita, ibabaling ko na sa inyo. Pasintabi po sa mga kumakain. Pag nagtagal-tagal si Papa, nakikita niya kasi kung paano ako mag-vlog. Marunong na rin mag-vlog yan. Ngayon mo pala ako nakita mag-vlog ng ano pa? Sa loob ng bahay? Ngayon mo lang ako nakita? Kung ano mo, ngayon lang ako nakita. Kasi madalas ako wala sa bahay. Sa ano? Pero hindi sa personal, no? Oh, sa YouTube lang kasi lagi piniplay ni Papa yung mga videos ko sa ano niya, sa cellphone niya. Yan. Parang may sisilip sa atin ng mga kapitbahay. Medyo ayos-ayos naman yung mga gamit natin kahit kulang pa sa pintura, kulang pa sa tiles. Di ba? Nalinis. Sa lahat ng ano, sa lahat ng simula paglipat namin mga kapanalig, may connecta eh. Naaayon talaga sa plano. So, hindi lang sa simpleng ulan. 'Di ba? Yung simpleng ulan, tawag dito, yung ulan ay umulan kasi walang tubig dito. So, ayos 'yun. Ito pa isa. Nung bumiyahe kami ng ano ka lang to kwento ko lang. Yung bumiyahe kami ng pauwi na kami galing Atok, pababa. Dire-diretso yung biyahe namin, walang naging problema. Masasabi ko malakas talaga ako kay Lord kasi pag uwi namin, ayaw na gumana ng motor ng kasama ko, si Harry. So, pinauwi muna talaga kami bago masira yung motor niya. Isipin nyo yun. Di ba? Ang haba-haba ng biyahe, walang nasiraan sa amin. Kung meron man, maglalagay lang ng langis. Pero nakakapag-drive pa rin. Kung namatay yun doon, tapos nahirapan sila paandarin ngayon nung pag-uwi, namatay na. Yung paglipat naman namin dito, akala ko hindi matutuloy. Dapat next month na ulit kasi umatras nga yung truck na nakausap namin. Dahil bumagyo naman, sabi ko hindi na talaga matutuloy. Tapos bigla kami may nakausap sa Lalamove. Kung ano yung presyo nung una namin nakausap, ganun din yung presyo sa Lalamove. So pares lang silang nag-4-5 mga kapanalig, no? Sabi ko, ayun, sumasang-ayon din talaga. Gusto rin talaga na matuloy kami makalipat. Kasi kung walang umuo ng mga Lalamove dahil sa bagyo, wala, hindi kami makakalipat. At saka lagi ako nagdadasal na sana gumanda yung views ko, bumalik. So, di ba kahit pa paano nung lumipat tayo ng bahay serial, gumaganda yung views ko, dumadami yung mga nanonood. Dahil dito sa bahay na to, ibig sabihin sumasang-ayon talaga mga kapanalig, no? Tsaka yun, ini-effortan ko talaga na ginagandahan ko. Kahit hindi tayo makapag-vlog ng marami, basta quality. Kaya maraming salamat sa pagsubaybay ninyo. Dahil, ito muna ang dalawa. Dahil nag-uulan, hindi naman agad matutuyo. Ito muna ang pupukusan natin.
Pagkatapos natin mag-brush ng upuan, nagliwaliw muna ako sa labas. May papaya na tumutubo dito. Ang kulang na lang natin paglaki nito ay manok. Maghahanap tayo ngayon ng... kakasabi ko pa lang ng manok. May nakita ako dun, oh. Ay, may kulungan dun ng manok, oh. Kita nyo? Ayun, dun. Oh, kulang na lang natin dito. Luya. Ano ba bahalo ng bawang sibuyas. Tsaka daong sili. Pwede na, oh. Ay, may manok, oh. Baka barilin tayo dyan. Ang laya mag-vlog dito. Solong-solo yung lugar. wala pang maiingayan, wala pang magtataka kung bakit nagsasalita ako mag-isa, yung mga ganun. Kahit anong gawin ko dito. Pasukin natin yung mga ibang... Uy! Shh, pasok dun! Shh, pasok! Ikaw, kung saan ka na naman mapupunta, ha? Nung nakaraan, hinahanap namin to. Gabi na, wala pa. Pero nung umaga, kumakatok. Shh! Hey! Dito, pasok! Hindi naalis lahat ng pintura. Maya pinturahan natin. Masaya ako kahit pa paano. Naging satisfied ako dun sa natin gawa. Nagmukha naman siyang furniture. Pagod ako. Time check. 4:42 na ng hapon. Nakatulog ako habang nag-i-edit. Pero ayan, natapos ko naman siya. Nakapag-edit na tayo ng 30 minutes. So dadagdagan lang natin. At nagluto nga pala si Papa ng nilaga. Yung patatas na galing sa Atok Benguet ay ngayon pa lang naihalo doon sa kaya titikman natin mga kapanalig, no? Yung tawag din? Yung bilog-bilog, ano ba tawag doon sa patatas na yun? Tikin muna tayo ng sabaw para mapawi lang yung ating gutom. Tapos hindi pa natutuyo hanggang sa ngayon yung pinturahan natin. Mamaya ibabalik na natin tong ating kinalas dyan, yung mga speaker. Ayan, punas-punasan ko lang para maganda na doon. Luto na pa? Oo. Titikim lang ako ng sabaw. Marami yan, kahit kumain ka pa. Oo. Ayan, oh. Excited ako sa patatas, eh. Sabi si Papa kasi masarap magluto ito. Ayan, oh. Galing pa yan ng Atok. Atok Benguet. Kuha tayo ng So, bulan tayo konti. Para mamaya kasabay natin silang kumain. Ikaw pa. Abusog ka. Loud! Kain ka! Sabon muna tayo. Dahil maaga-aga pa, mahaba-haba pang vlog ang gagawin natin. Mahanap pa tayo ng mga magagawa natin sa labas. At mga makakalikot. Wala akong mahagil sa'yo. Sarap at isya ka kami. Ano to? Natural na lasa lang to pa? Natural na yan. Natural na. Tingin lang yan. Paminta, tsaka... Kasi paminta. Kaya tayo. Sana nga si Budang na kung may pagkakataon mailipat dito sa Bulacan. Sabi niya, sa Makati pa raw siya malilipat. Kung walang pagkakataon, ganun ang choice, pero kung may pagkakataon na mas malapit, dito na lang. Kasi yung sa pamasahe pa lang, sayang na eh. Tapos yung pagod pa. Hindi natin alam kung kakayanin ni Budang na araw-araw na ganun, yung ilang oras ang biyahe sa bus. Minsan, hindi ka pa makaupo sa bus. Kasi gising ka ng 5, aalis ka ng 6. Kaya sa Labotas, umaalis siya 8:30, di ba pa? May panahon pa para magpahinga. Pag uwi niya dito, matutulog lang, tapos pasok na naman. Basta tayo kumain. Yung brinash ko nga pala kanina. Uy, may tulo na! Alasin ko na ba? May tulo na. Ito, pinatulo lang natin, di ba? Ang kintab na niya, ang sarap ng upuan. Pakabit na lang natin bukas yan pag natuyo. Meron tulo, siguro alas 5 na. Ayan ang pinaka-alarm clock namin eh. Pag may tulo na, ibig sabihin alas 5 na. Dito tayo ulit sa creek. Pinagmamas lang ko lang. Yung may mga may mga nagsasabi na baka itong creek daw ay biglang bumaha. No. Siyempre iniisip din natin yun, pero wag naman sana. Wag naman sana mangyari. Talagang kinuha ko lang talaga tong bahay na to. Pinili ko kasi komportable ako eh. Siyempre kung saan ka komportable at gusto ng puso mo at naiisip mong magiging masaya ka dito sa area, di ba yun yung pipiliin mo? Huwag naman sana mangyari yung ganung bagay. No? Nakita naman natin nung nitong mga nakaraan, wala naman. Tignan mo ngayon, maliit naman yung tubig. Sa mga nagsasabing baka bahain, sana wag naman. Sana wag naman. No. Yan, maraming salamat po sa concern ninyo. Dito lawak pa, hintayin nyo. Marami pa tayong mga maidadagdag dito.
Sa gilid, marami. Pwede pa ang tambayan tong gilid, eh. Oh. Kung hindi lang siya gagawing kung hindi lang siya gagawing kulungan, pwede pa ditong maglagay lang ng upuan, eh, di ba? Upuan, o tapos patagin lang diyan, tapos pagpupunta si Kuya Boy, maglagay ng isang lamesa dito, di ba? alam agad din, kung kunyari din ka panalig kasi syempre nakita nyo naman yung bahay na hindi naman kalakihan, so mahirap pumesto sa loob. Kung gusto nilang uminom, sige, sabihin na natin ganun. So meron tayong gilid dito na pwede tayong maglagay ng lamesa dyan. Yung lamesa na ipinasok namin sa loob, pwedeng ilabas yun, tapos yung mga upuan i-set up dyan, di ba? Maayos-ayos din, eh. Sa tingin ko yung paglipat namin dito, mga kapanalig, punong-puno ng blessings. Dahil ang araw nang umuulan, so sa tingin ko, blessings talaga. Blessings galing sa taas kay Lord. Maging feeling ko magiging masagana ang buhay namin dito, magiging masaya kami. No, dahil sabi ko nga sa inyo habang nagkakaskas ako kanina, nasa parang sumasang-ayon lahat ng mga pangyayari sa paglipat namin dito. May walis tayong nakita. Magwawalis-walis muna ako dito para sa mga daon-daon, para may magawa lang tayo, di ba? Ewan ko ba, hindi ako mapakali ng walang ginagawa dito sa bahay dahil siguro masaya ako at gusto kong mapaganda tong lugar na to. Habang nagwawalis ako, merong tumawag sa akin. Merong nakakilala sa atin, mga kapanalig. May nakakilala na naman sa atin. Pwede kayo sama? Pwede? Taga saan ka, boss? Hi, hello! Hi! Taga saan? Sinong dito rin okay nakatira? Titingin-tingin lang. Titingin-tingin lang. Ano mo pangalan nyo? Daniel. Daniel? Ito. Hello po. Oh, tapos na? Napanood ko yung video. Oh, mahaba-haba pa ho. Oo. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ay, Inglesero ba to? Tagalog. Tagalog. Ay, hello po. Ingat kayo ha. Sige. Sensya na, dungis ko. Okay. Sige, ingat kayo. Ingat. Sige. May tumitingin na pala dito ng bahay. Katuwa naman. Makilala tayo. Ano pa yon, mga taga Valenzuela, tumitingin-tingin lang din sila ng bahay dito, mga kapanalig. At tiyempo, nakita tayo dito. dalawa na nakakaano ng dalawa na nakakita sa akin dito, mga kapanalig. Nakakatuwa. Dahil pag ganyan, mas nararamdaman ko na mas kumakalat pa yung channel natin at may mga nakakakilala sa atin. Kaya maraming salamat sa support at maraming salamat kay Sir, at saka sa family niya, yung kasama niya sa sasakyan. Meron akong naisip na gawin, eh. Gusto ko kayong ilibot dito sa area, isang beses lang kasi ako nakarating doon sa phase 1. Yung kumbaga hindi naman natin as in lilibutin, gusto ko lang mag-ikot-ikot at tignan natin kung ano na ba ang itsura ng surroundings natin. Kasi sa banda doon, marami nang nakatira. So dito sa phase 2, piling-pili pa lang, mga kapanalig. So tignan natin pag sinipag ako mamaya. Kasi hindi pa ako naliligo, maliligo pa lang ako. Alam nyo, sa CR wala kaming problema dito. Pag may tao doon sa CR at duming-dumi ka na, pwede niya sa creek. Hindi. Joke lang, wag niya sa creek. Pwede dito kasi may CR din dito. Kala nyo parang sa Kampanalig to, 2 CR dito. Siguro ito yung CR nung yung mga nagtatrabaho dito dati. Ayan, may CR dito, mga kapanalig. Pasitabi po sa mga kumakain. Nung mga time na ginagawa siguro to at binubuo itong lahat na to, merong mga trabahador na dito tumira, tapos meron silang CR dun. Kaya kung hindi pa lumalabas si Buda, kung si Papa, pwede tayo dun sa kabila. Simulan na natin yung paglilibot natin, mga kapanalig. Sabay-sabay natin tignan kung ano ba meron dito. Let's go! So libot tayo para may idea kayo kung ano ang lugar na aking ginagalawan. Okay, so dito tayo sa left.
Kasi pag kumanan tayo, papuntang gate na yon. Ito yung bagong sample ng bahay nila, oh. Tingnan nyo mga kapanalig. Mas maluwag tong ano. Parang naging... Parang yung vlog ko tuloy, nagbibenta ng lupa dito sa Kapianay, no? Ito yung ano nila, oh, ilang square meter yan. Mas malawak to mga kapanalig at kasyang-kasya yung isang kotse. Tsaka maganda yung design niya, mataray, maganda. Bigla ako natuwa nung meron akong nakitang basketball court at may mga naglalarong bata. Kasi pwede kami maglaro ng mga anak ko dito, mga kapanalig, kung sakali. Buti! Kahit wala palang ring doon sa may clubhouse. Eto, may court pala dito pwedeng maglaro. Full court pa yan, Sali kaya ako. Wala pwedeng maglaro eh, oh. May court pala dito. Pag maglalaro tayo dyan. Pagbutan nila Raven o kaya nila Zero. Ay, hello. Bali, ito na yung yung phase 1, mga kapanalig. Ito na yung tinatawag nilang phase 1 dito sa area na to. Marami nang nakatira dito, pero dun sa phase 2 wala pa. Ngayon lang tayo pumunta. May court na pala dito, may mga naglalaro. Hello! Naglalaro din kayo doon? Basketball? Naglalaro ka? Oo. Kaso nga lang, hindi na tayo makapaglaro kasi yung natin, yung tuhod. Alam nyo na. Tingin lang tayo, tingin. Para may idea lang kayo, ito. Ayan. Libot tayo, libot. Kaya naman kauna-una sigurong natayo dito. O kaya nga phase 1 eh. Ito maganda na dito. Ayan. Ayos, diba? Uy! Ano yun? Swerte yun natapakan ko. Pwede pa kaya tayo dito? Di kaya ako maligaw dito? Yan. So ito yung phase 1, mga kapanalig. Para may idea lang kayo. Libot-libot lang tayo. May lusutan kaya dito? Dito ata kami tumingin ni Budang dati ng bahay. Oo. Yung unang tinignan namin, pinasok namin, kauna-unahang beses ko rin pumunta dito. Dito yun. Pares lang naman. Yan, marami na rin nakatira dito. Iba na pala style dito. Bigat lang tayo. Parang ito yung pinasok namin ni Budang nung nakaraan eh. Ito, Tsaka ba't ito may pintura na sa loob? Yung mga yung lalabas niya, walang pintura sa loob. Aha. Ayan o. May mga ano rin dito, sample. Sa tingin ko naapektuhan siguro ng ano talaga, time ng pandemic. Kasi yung mga lumang bahay, meron ng pintura sa loob eh. Meron ng pintura sa loob. Yan, katulad nito, walang nakatira oh, pero may pintura na sa loob tsaka tiles. Kasi nabutan to ng time ng pandemic, mga kapanalig, nung tawag dito. Yun nga, yung time na yon napatigil ang gawa. So after ng pandemic, tsaka itinuloy. Ganon. Dito tayo. Dito ata yung sa ano eh. Dito nga. Dito pala yung yung bahay. Dito yung dating daan. Dating daan. Yan, masukal na dito ah. Ito pala yung inikot natin. Oh, ayan yung dating daan. Ayan yung dating daanan natin oh. Nalipat na dito yung tulay eh. Sa kabila. Dito na nalipat sa kabila. Yan oh. So ano na tayo? Balik na tayo. Yeah pa. Kaya naglibot-libot na tayo para may idea kayo. Yan oh. Iba may kortina pero wala nakatira. Ito maganda oh. Ganda ng gate oh. Dalawa kinuha. Tatlo? Dalawa. Ano pa yung labasan? Naligaw na ako. Dito. Nakakaligaw in fairness malawak siya. Gawa.
Yeah. Balik na tayo, balik. O, at least nalibot ko na kayo, di ba? Natutuwa lang ako sa nakita ko kasi may basketball court eh. Yan ang court na yan, nagsisimula yan sa banding ng mga kabataan. Dahil sa court na yan, nagkakaroon sila ng mga bagong kaibigan, bagong tropa. Iba talaga ang nagagawa ng sports, mga kapanalig, no? Okay. Pero ito yung pinakamagandang nakita ko eh. May nakatira din dito. Pero ito yung nakita kong bago na magandang gawa nila, oh. Oras na para umuwi mga kapanalig para makapag-edit pa tayo at makapagpahinga. Ito nga po, no? Let's go! Ganun lang ako ilisyon. Ay, oh my God! Let's get it! Yan, nabalik na yung gamit, oh. Ayos, di ba? Nagkaroon na ng forma. Gumanda rin naman siya. Di ba? Lalo na pag nagkapintura na yan. Yung helmet ko nga pala. May helmet nga pala akong dala. Shhh! Hoy! Cloud! Pasok dito, Cloud! Hoy! Shhh! Ikaw, ha? Gala ka ng gala doon sa loob na bahay. Mamaya hanapin ka na naman. Gabi na naman mga kapanalig. So ang oras natin ay 8:21 na ng gabi. Si Budang ay nasa bus na. Maya-maya lang ay nandito na yon, no? At magpapaalam muna ako. Maraming salamat sa suporta sa aking vlog. At alam ko na enjoy niyo yung ating vlog. Kita-kits na tayo sa next update. Bye-bye. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say so